that is their job. Eh kung wala kayong ginagawa, why the fuck are you afraid? I don't see anything wrong. Go ahead. Hindi ka dapat natatakot, bossing. Hindi na sinasabing matakot ka sa sarili mong multo. The truth will set you free. Joseph talaga naman, oh. Guilty ka. Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na tayo. Alright, magandang umaga po, Luzon, Visayas and Mindanao. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikalima ng Hulyo or July 5 edition nitong ating programa po na Erwin Tulfo live dito po sa Facebook. Good morning po muna sa inyo lahat at magandang umaga po doon sa 11 Associate Justices ng Supreme Court. Saludo po ako sa inyo, kayo po ay pumabor doon po sa martial law. Saludo na rin po tayo doon sa 3 iba pa na bumoto pero gusto nila yung martial law ay sa Marawi lang, kaya kalahati lang yung saludo. And yan po ang pag-uusapan ho natin ngayong umaga. May mga makakausap po tayo kung anong nangyari kasi di ba akala natin hindi pabor ang Supreme Court dito. Pero yung pala 11 po na maestrado ang pumabor at bumoto na sinasabing tama ang Pangulong Duterte, tama ang Manong Digong Duterte sa pagdeklara ng martial law sa buong Mindanao. Isa po sa mga pag-uusapan natin, isa pang pag-uusapan natin mamaya mga kapatid, ito naman talagang lintik na si Tandang Jim Paredes, ha? Nasa retirement home na itong kumag na ito, siguro na boring doon sa kanyang retirement home, lumabas sa lungga, nagsalita. At alam niyo ba, nagsalita na si Mokong, nanutya pa, nangantsaw pa. Kinantsawan po ang ikang pambansang kamao natin na si Senador Manny Pacquiao. Sabi niya, what a great day nung matalo ang Manny Pacquiao, mga kapatid, ha? Mukhang, Diyos ko po naman, Pineapple Bayan, sobra naman talaga ho itong si Jim Paredes. Isa po sa pag-uusapan natin yan. But anyway, pag-usapan ho muna natin itong martial law. Nasa linya na po ng aming telepono ngayon, itong batikan at tanyag na political analyst ng ating bayan ngayon. Walang iba kundi si Professor Dindo Manhit. Magandang umaga po, Prof. Prof, good morning po. Professor? Alright, okay. Professor Dindo, good morning. Balikan ho natin si Professor Dindo. Wala pa ho, pero para i-explica ho sa atin kung bakit at ano ho ang nangyari, bakit nila pabor ngayon ang Supreme Court doon sa kanilang ikang desisyon. Kasi sinasabi, paglabag daw, yung mga nagreklamo po na yung sinasabing Magnificent Seven, sila Congressman Lagman, Bagila, Alejano, as usual, sila Brosas, kinwestiyon ho nila yung martial law, mga kapatid. At yung sinasabi ho nila, labag daw ang ginawa ni Manong Digong doon sa Article 7, Section 18 ng 1987 Constitution. Pero sinasabi, dahil sinasabi po doon sa naturang article at section ng Constitution, pwede magdeklara ng martial law ang Pangulo kung may rebellion. At ang sabi ng mga kumag na Magnificent Seven daw, sila Lagman, Alejano, etc., wala naman daw rebellion, terorismo naman yun. Pati si Senadora Risa Ontiveros, sumama rin dyan at sinabi niya walang rebellion, so hindi kailangan ng martial law. Diyos ko po naman, mga kapatid. Mas matindi po yung terorismo sa rebellion. Anyway, nasa linya na ng telepono po natin si political analyst Dindo Manhit. Sir, magandang umaga po. Apo, sir, reaction lamang po dito sa medyo nagulat na hong karamihan dahil lang akala, dahil di po ba yung mga press release dati, medyo yung Supreme Court, tingin ng ilan, pabor doon sa, medyo may kini-question ngayon yung pag-declare martial law. Pero suddenly, yesterday, iba ang naging desisyon. Ano kaya ang nakita po ng mga magistrado, yung 11 na pumabor sila doon sa martial law, Prof? Baka naman natin ang goal na natin Supreme Court ay interpret the law based on
the fundamental law, which is the Constitution, no? Maaaring nakita nila from their perspective as our magistrates na ang desisyon ng ating Pangulong Duterte ay sangayon sa kapangyarihan na nabigay sa kanya ng ating Constitution, that which is within his powers as President, that there is a threat to national security, maybe a threat of rebellion, that was launched by Mabuday Marawi, at dahil na may basihan yung declaration of martial law. Of course, may limits din ito, pero maganda dito is nabigyan ng pagkakataon to legitimize yung acts ng ating Pangulo at ng ating mga kasundaluhan sa Marawi. Alright, Prof. May mga ilan pa rin nagre-react, sir, at sinasabi raw, kagaya po ni Congresswoman Rosas ng Gabriela, she's saying na this is a dark era for our country dahil yung tatlong branches of government nagsama-sama, pumabor sa martial law. Parang lumalabas, parang sinasabi ni Congresswoman, let's brace ourselves, this is the darkest hours. Mukhang mali daw yata itong nagsama-sama yung tatlong branches of government na pumabor dito sa martial law. Ano po yung reaksyon niyo dito, sir? Sa akin kasi at the end of the day, that's why we have the limits, the powers given to the three different branches of government and pumabor. Tanggapin natin ang desisyon ng iba't ibang branches sa ating gobyerno, respetuhin ito. At sana lang, huwag naman abusahin ang namumuno sa ating pamahalaan na may pagkasakayan nga ang tatlo, huwag namang gawin ito para talagang diktahan naman ang kabuhayan natin at pagsalman ng maaaring natin nakataputan na iba. This might lead to extraordinary powers for the President. But hindi naman, ang desisyon na naman ay yung action sa Marawi, not really yung nagpapalawit na doon ang kapangyarihan sa Pangulo, not really, but the actions of the President only. Alright, maraming salamat po, Professor Din Dumanhit. Magandang umaga po, Prof. Alright, si Professor Din Dumanhit po yan, political analyst at nagtuturi din po siya ng political science sa universidad. So ang sinasabi lamang po natin dito, mga kapatid, ito po yung kung gusto ho ninyong malaman sino yung pumabor at sino yung mga hindi pumabor. Isa lang po ang hindi pumabor. Alam niyo na mo siguro kung sino yun. Ito, bata talaga ni Pinoy, true and true. Ito po yung mga pumabor sa martial law. Si Associate Justice Presbiterio Velasco, Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Mariano del Castillo, Jose Mendoza, Bienvenido Reyes, Estelita Perlas Bernabe, Francis Hardeleza, Samuel Martires, at Associate Justice Noel Tiham. Yung mga bumoto na pabor din sa martial law, pero ang sinasabi na dapat sa Marawi lang yung martial law. Sina Chief Justice Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio, at Associate Justice Alfredo Cagiwa. Yung hindi bumoto at sabi, hindi kailangan ng martial law, abay si Associate Justice Marvic Leonen. Alam naman ho natin, ever since si Associate Justice Marvic Leonen, talagang bata po ng Pinoy huya, kaya ala ho tayo magagawa. Nevertheless, what is important, mga kapatid, pinatunayan, sinang-ayunan po nung 11 maestrado, well, hindi lang 11, kung isasama po natin itong tatlo, 14 na po ito, na pabor sila sa martial law, naniniwala sila na kailangan ideklara ang martial law, ilagay ang martial law dyan, yung 11 sa Mindanao, yung tatlo naman ay sa Marawi, kasi nakikita nga nila, hindi nga rebellion, pero ito'y terorismo, halos pareho yun, mas matindi pa nga ho yung terorismo Diyos ko po, ang terorismo, wala hong ipinaglalaban. Bagkus talagang ang terorismo ay talagang patayan lang ho ang alam, di ho ba? At lalo pa ito, ISIS-inspired yung sa ibang bansa na pumapatay lang na pumapatay ng mga bata, matatanda. Ito siguro ho yung nakita nilang labing isang associate justices natin na mas matindi pa ang terorismo kaysa sa rebellion na sinasabi nitong mga congressman na nag-file po nitong motion o nag-file ng kaso sa Supreme Court para kontrahin ang martial law. Dahil ang sinasabi po nitong mga congressman na ito po yung mga petitioner, ito po yung mga kumontra. Sina Congressman Lagman, Congressman Alejano, Congressman Bagilat, puro mga dilawan ho ito si Villarin, at saka si Gabriela, Congresswoman
Brosas, ito po yung mga nag-file at sinasabi nila may nilabag daw ang Pangulo na Article 7, Section 18 ng 1987 Constitution. Ang sinasabi po doon sa article na yon, pwedeng magdeklara ang Pangulo kung merong rebellion, pero walang binanggit na terorismo. Jesus Maria Joseph, mas matindi pa nga ho yung terorismo kaysa rebellion, mga kapatid. Nevertheless, ito rin po yung sinasabi ni Congresswoman Brosas, mga kapatid, Abay, sabi niya, dapat po tayo maghanda na dahil ito ang pinakamadilim na panahon, bahagi ng ating bansa, dahil nagsama-sama raw yung tatlong sangay ng pamahalaan para pumabor daw sa martial law. Jesus Maria Joseph ka talagang mambabatas ka, oo. Nasaan po yung iyong pag-iisip, Congresswoman Brosas? Simple lang po, ma'am, Ang ibig lang sabihin nito, tama. Nagkasundo po yung executive, legislative, at saka judiciary. Yung huli, judiciary, yung Supreme Court. Ang ehekutibo, oo. Ang legislative, oo. Tapos yung judiciary ngayon, pumayag sila. Sumang-ayon sila. Entonces, ang ibig sabihin, tama ang ginawa po ng Pangulo. Magdeklara ng martial law, ma'am. Sasabihin niyo, this is the darkest era of our country dahil nagsama-sama ang tatlong. Ibig sabihin, maliho yung tatlong branches of government at ikaw ay tama, kayo ay tama dyan. Ikaw at saka yung mga kasamahan mo, yung Magnificent Seven. Aba naman, Congresswoman, Jesus Maria Joseph ka naman talaga, ma'am. Huwag hong ganon, okay? Gamitin ho natin ang utak natin. Hindi porque Congresswoman ka na, hindi ka nagagamit ng utak. Use your brain, ma'am. Ano po? Pakiusap natin para hindi ka magmukhang kagaya ng isang senador dyan. Nung in-interview, kawawa naman, nagmukhang engot. Nagiging mukhang pambansang engot po tuloy ngayon yung mambabatas na yun. Alright? So mga kapatid, yan po yung una po natin pag-uusapan. Ayan nga ho, pumabor po ang Supreme Court na pabor po sila sa martial law na idineklara ni Manong Digong. Alright, sa ating pong pagbabalik, magbe-break lang ho tayo, huwag ho kayong bibitiw. Pag-uusapan natin si Lolo Jim Paredes, itong matandang ito. Alam niyo ho mga kapatid, tinuruan po kami ng aming magulang, nagkumalang ho sa matatanda, alright? Galangin yung lolo, lola, tatay, nanay. Pero paano mo naman gagalangan kung ganito kabastos itong matandang ito, itong senior citizen? Ito lang mo yata senior citizen na bastos Hindi ko alam, dapat ito binubusalan na yung bibig Dapat nilalagyan ng duct tape ang bunganga nito at i-masking tape sa upuan para hindi magwala. Akalain mo, halos nagluluksa ang sambayanan sa pagkatalo ng pambansang kamao. Itong kumag nito, itong Judas Hestas Barabas, na si Tandang Jim Paredes, na laos na itong hayop na ito, nagsabi, what a great day! Nung matalo po ang Manny Pacquiao. Lahat po tayo, nakaganoon tayo, nabalungkot Siya tuwan-tuwa, what a great day. Doon po sa kanyang Twitter, pagkatapos sinundan niya pa, Manny Pacquiao lost. Parang exclamation, parang tuwan-tuwa pa si Kumag. At kinabukasan, July 2, eto po yung kanyang tweet ng buang ngayon. Ano po, sabi niya gano'n you used to unify us, the whole nation, not anymore. EJK, anti-gay death penalty. It got in the way. Yung mga binanggit niya po, yung mga kontra si Manny Pacquiao doon sa Senado. Tapos sabi niya, after you rest, matapos mong pahinga, bayaran mo yung mga buwis. Kita mo naman itong kumag nito. Natalo na nga yung pambansang kamao. Tututsain mo pa, hinayo pa, mabuti ka, sampalin ka, matanda ka dyan. Break ko muna tayo mga kapatid. Magbabalik ka agad ang Erwin Tulfo Live. 5 times 6. Apple. 8 times 9. Zebra. 12 times 3. Banana. Very good. 3 times 8. Pigeon. Very good. 3 times 15. Monkey. Very good. 2 times 6. There is a shortage of classrooms in the Philippines. That's why PAGCOR, in partnership with the Philippine government, allotted 12 billion pesos to construct classrooms in various parts of the country. And this? Tigers. This is PAGCOR's biggest contribution to the education sector. Sagot kita, baby. Building lives that build the nation.
Alright mga kapatid, tuloy-tuloy ho tayo. Balik ho tayo dito sa ating programa sa Erwin Tulfo Live dito po sa Facebook. Mga kapatid, oras po natin. Yung mga wala pong ginagawang orasan itong computer na laptop, oras po natin 9:13 ng umaga po. Manila time po yan. Araw po ng Miyerkules dito po sa ating bayan. Good morning po muna sa mga nakatutok po sa atin. Dels Cabardo, G. Planas, Edna Tuonan, si Ting Villamor, Meneses Lorna, John Ceballo, Annabel Cabanilla, Q. Marvel Yee, Libra Baby Yups, Dels Cabardo ulit. And of course, happy birthday po muna kay Lani Bernasol Yamaguchi and Jim O'Malley Sr. from Osaka, Japan. Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat po ng mga nakatutok po sa atin, maraming salamat po. Alright mga kapatid, pag-usapan na po natin ngayon itong matapos mong matalo ng pambansang kamao, ito pong matandang Jim Paredes na hinayupak na ito, tinutsa pa ang pambansang kamao. What a great day! Parang napakaganda ng araw. Natalo nga yung pambansang kamao. Anyway, hindi po natin ang reaksyon ng dating boksingero din at silver medalist po noong 1996 Olympic, si Sir Mansueto Onyok Velasco. Magandang umaga po, Sir Onyok. Sir, reaksyon lamang po, nung matalo si Manny Pacquiao, itong si Jim Paredes ng dating Apo Hiking Society, itong matanda na ito, bigla pong ang reaksyon niya, tuwan-tuwa po siya nung matalo si Manny Pacquiao. Sir, ano po ba magpakiramdam ng isang boksingero na natalo na, tapos tututsain mo pa, tutuksuhin mo pa? Ano po ang reaksyon? Sir, ano po pakiramdam ba? Siyempre, talagang malungkot dahil natalo ka ng apat kawan mo pa. Siguro baka nakapusta sa kalaban, kaya tuwa siguro. Pwede. Pumusta siguro si Jim Paredes sa kalaban. Pero sir, Pero sir, isa pang katanungan, tama po ba sir na mukhang galit po si Jim Paredes kay Senador Pacquiao kasi po siya mukhang iba po yung kanyang pananaw sa Senado kalaban kay dito kay Jim Paredes, alam naman natin dilawan. Doon siya nagalit. Pero sabi ng mga kabayan natin, kung galit siya kay Manny Pacquiao na senador, wag naman niya isama yung pagiging boksingero ng pambansang kamao dahil ang pambansang kamao, ilang taon nang binitbit ang ating bayan at nagbigay ng dangal sa ating bayan. Sana daw, yun na lang, inirespeto ni Jim Paredes. Ano po masasabi niyo rito, sir? Tama po yun na dapat sa vaccine ni senador, dapat doon, kakalitan tayo dahil ba't bilang po yung senador doon, bayan natin. So, siguro hindi ko alam kung taga-Australia ka. So, kasi siyempre, dapat sa politiko iba hindi yun. Kasi yung nilaban ni senador, sports yun. Dapat sa sports, lahat dapat doon, magkakalita tayo, hindi tayo nagkakahiwa-hiwalay para suporta. Dapat natin kay senador. Sir, paguli na lamang, may mensahe po ba kayo dito kay Jim Paredes na talagang mukhang galit po yata kay Manny Pacquiao? Ano ho masasabi niyo, sir, para sa kanya? Siguro, pagdasan lang natin para baka sakasakali balik natin sa nakasuporta ng senador sa sports. Alright, maraming salamat po, Sir Mansueto Onyok Velasco. Magandang umaga po, sir. Alright, yan po si Mansueto Onyok Velasco. Siya po yung silver medalist sa Olympics po natin noong 1996, mga kapatid. Alam niyo po, marami pong nag-react, mga kapatid. Marami pong nabuisit dito kay Jim Paredes. Okay lang ho yung sinasabi, kung kontra siya, galit siya doon kay Manny Pacquiao sa trabaho ni Pacquiao sa Senado. Okay lang ho yun No problem ho daw doon Pero Diyos ko po naman, ito nga bigla siyang magagalit at tututsain ang Pacquiao. Hindi naman ho dapat tama ito. Sus Maria Joseph naman talaga itong si Mr. Jim Paredes. Noong una po, tinext niya, what a great day. Ibig sabihin, natalo na pambansang kamao, parang naghiraya pa siya, napakaganda ng araw, Pagkatapos sinundan niya, Pacquiao lost, natalo raw si Pacquiao, na exclamation pa. Kinabukasan, hindi pa siguro, wala masyadong nag-react, wala masyadong nag-like, tinweet niya, you used to unify us, the whole nation, not anymore. EJK, ito po yung mga kontra si Manny Pacquiao, yung kanyang pananaw, iba ho
pabor si Manny Pacquiao sa EJK. Itong kontra si Manny Pacquiao sa EJK, of course, sinasabi niya walang EJK, alright? Pero itong si Jim Paredes, sabi niya, hindi, may EJK. Pagdating naman sa may gay rights naman, medyo kontra po ang Manny Pacquiao po dyan. Pabor naman itong si Jim Paredes. Pabor naman sa death penalty si Manny Pacquiao, Jim Paredes kontra naman. So, magkasalungan po sila. Pagdating sa trabaho, hindi po gusto sa Senado, kontra po itong Jim Paredes kay Pacquiao. Pero naman, okay lang po yun kumontra itong matandang itong hinayupak. Okay ka lang kumontra, Jim Paredes, I know you're listening, Okay ka lang kumontra dun sa kanya, sa yung kanyang trabaho. Kung hindi mo siya gusto as a senador, as a mambabatas, okay lang, You have the right to speak. Pero, as a boxer naman, who represented this country for several years, inilagay tayo sa mapa ng sports, worldwide sports, inilagay ni Pacquiao yung ating bansa doon. Sana naman, binigyan mo naman ng konting galang, hinayupak ang matanda ka. Ikaw, may nagawa ka ba para sa bansa? Buisit ka. Kumanta ka nga, pero kumita ka naman, demonyo kang hayop ka. Itong Pacquiao, dinala tayo, may nakilala tayo, mga Amerikano. Pag sinabi, Manny Pacquiao, he's from the Philippines. Pag sinabi ko kaya, Jim Paredes, who the fuck is he? Diyos ko po naman, hindi ko alam, ikaw namang matanda ka, Diyos ko po naman, itigil mo na yung bunganga mo. Alam mo, pag nakita kitang matanda ka, lalagyan ko, bigyan mo nga ako ng masking tape dyan. Lalagyan ko ng masking tape yung bunganga mo matanda ka, at itatali kita sa upuan Wala ka nang ginawang buwisit ka, pandagdag ka lang sa problema ng bansa. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Ay, kung sino man yung mga kamag-anakan, kaibigan ni Jim Paredes, pwede ba? Patabi nyo na ho yan, ikulong nyo na lang sa kwarto, yung matanda na yan, dahil wala naman pong ginagawa. Diyos ko po, dagdag problema pa sa ating bansa. Bastos ka, Jim Paredes Mantakin mo, natalo na yung pambansang kamao. Kung hindi mo gusto yung ganyan ginagawa sa Senado, it's fine. Pero naman, as a sportsman who represented this country for several years, sana hinayupak ka, nagkaroon ka ng utang na loob na nakilala yung Pilipinas sa buong mundo, na merong Manny Pacquiao, na meron palang Pilipinas sa mapa, hindi lang tayo nakikilala sa traffic, hindi lang tayo nakikilala sa korupsyon, kundi nakilala tayo, hindi lang tayo, noong mga panahon na yun, sikat ang Pilipinas, Jim Paredes, sa terorismo, sa kidnapping. Pero binago ni Manny Pacquiao yan. Pinakilala niya na ang Pilipinas na merong magaling na boksingero. Pinakilala tayo sa buong mundo. Ikaw, may ginawa ka bang buwisit ka? Daldal ka ng daldal? Look at me, demonyo! Sampalin pa kita dyan. Anyway mga kapatid, break ko muna tayo. Oras po natin, 20 minutes after 9 o'clock. Dyan lamang ho kayo. 10 taon ko nang inaalagaan tong Lotto outlet ko. At alam ko, di lang ako nakikinabang dito. Dahil sa negosyong inaalagaan niya, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Salamat PCSO. Maasenso na ako. Marami pa ang natutulungan ko. Salamat po. PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. JB, alright mga kapatid, balik na ho tayo dito sa ating programa. Ito pong Erwin Tulfo Live. Everyday po ito, Pakishare po, pakisabi sa mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo, kaanak ko ninyo, whether saan po sila na manood po dito sa Erwin Tulfo Live. Dito po yan sa ating Facebook page, Erwin Tulfo mga kapatid. Monday to Friday po yan, alas 9 ng umaga, Manila time po, oras po dito sa Manila. Anyway mga kapatid, diretso tayo. Pag-usapan naman natin kahapon, yung mga nanonood sa atin, nakinig sa atin kahapon, kausap natin si Senador JB Ejercito. Sinabi natin, pinakiusapan natin, pwede ba sir, ireklamo mo yan sa Senate Ethics Committee para madisiplina, masuspindi ang buang na yan? Ganoon na nga po ang ginawa ni Senador JB. After po ng interview niya dito sa atin mga kapatid, kagyat nagsalita po si Senador JB Ejercito at ang sabi po ni Senador JB Ejercito, ito raw si Senador Trillanes ay nagiging damaging na raw sa institusyon ng Senado at ito po ay nakakasira na sa ating bansa.
Tama naman po, sinabi po ni Senador JB, damaging sa Senado, mantakin mo, tirahin mo mga kapwa mo Senador, kung hindi pa naman kulang-kulang, pagkatapos nakakasira na sa ating bansa, tingnan nyo yung interview niya sa BBC, kung ano mga pinagsasabi niya, mantakin mo pati tayo, tinira lahat tayo, yung mga supporters si Manong Digong, mga ignorante raw. Akalain mo, bumoto raw tayo kay Manong Digong kasi mga ignorante tayo. Buisit kang, bastos kang, senador kang, hayop ka. Kung dito ka lang, sampal-sampalin ko yung bibig mo Anak ka ng baka, tatawagin mo mga ignorante yung 16 na milyon, Tawagin mo ignorante sila kaya binoto si Duterte, Bulag yung mga 16 na milyon. Hoy, Trillanes, nagsasalita yung 16 na milyon, Ika nga, pinakita nila yung 16, actually 21 million yata yun, dinaya lang. Yung 16 na milyon na yon, sawa na sa mga pangako, gusto ng reforma, gusto ng aksyon. Nangyari ito nung pagkatapos ni Gloria, ito, akala nila may tataguyod ni Pinoy yung bansa, maidadala sa maayos, mabibigyan ng maayos, mailalagay na sa maayos. Wala, puro sat-sat lang pala yung hinayupak na Pinoy na yun. Ngayon itong Duterte, walang keme. Ay, wag niyo akong butuhin, ito ang gagawin ko. Uubusin ko ang drug law, tatanggalin yung mga korupsyon. Kung ayaw niyo akong butuhin, huwag. Hindi po nagmakaawa yung mama. Sinabi niya, itong gusto ko. Kung gusto niyo pagbabago, butuhin niyo. Kung ayaw niyo, di wag. O hindi naman po kasalanan ng mama ngayon na nandyan yung mama. Kasalanan po, sisihin natin siguro yung 116 million na Pilipino. Yun po sisihin natin. Dahil gusto po na 16 na mas nakakarami sa atin, gusto po nila ng pagbabago. Ito nga po, kinuha nila yung mama. Kaya ikaw, Senador Trillanes, sasabihin mo, talaga nakakasira ka sa bansa. Sasabihin mo na walang drug problem. Gawa-gawa lang ni Manong Digong. Demonyo kang hayop ka. Paano naman gawa-gawa ni Manong Digong? 98% ng barangay natin, pinasukan na ng droga kahit sa ang barangay. Kahit sa barangay Forbes Park, barangay Magallanes, meron. Lalo na sa mga squatter area, meron. Saan ka ba? Ano ka ba? May nasimbot ka bang hinayupak ka? At sasabihin mo walang problema sa droga? Sasabihin mo gawa-gawa lang ni Duterte yan para makapatay ng tao. O kita mo yan. Tapos yung pinakamasaklap doon, pinakamasakit, sasabihin mo na, kasi sinabi nung tiga BBC, bakit mahal siya ng tao? Sagot mo, ignorante yung mga bumoto sa kanya. Kung hindi ka ba naman tarantado, Judas, Hestas, Barabas ka, sasabihin mo, mga ignorante yung bumoto? Mga mangmang, mga tanga? Hoy, may mga pinag-aralan yung mga bumoto kay Duterte, mga college graduate, may mga professional, may mga lawyer. Ang kuya nila binoto dahil gusto nila ng pagbabago. Dahil wala silang makitang makakapagbago sa ating bansa. At least ito, may nararamdaman tayo, di ba? Ay, hindi mo man tanggapin, pero may nararamdaman. I'm sure, nakikita mo, nararamdaman mo, may pagbabago sa ating bansa. Ikaw na may Jesus Marisip, salita ka ng salitang hinayupa ka, wala ka nang ginawa ang matino, puro ka daldal, puro ka satsat, wala ka naman na i-contribute sa ating bayan. Kaya Senador JBR, sige sir, ituloy mo yan. Sampahan mo ng reklamo sa Senate Ethics na pangungunahan o pinangungunahan po ni Senador Soto itong si Senador Trillanes dahil hindi lang po siya nakakasira sa inyong institusyon. Mantakin mo sasabihin niya, yung pinagtatrabahuan niya mismo, yung Senado, sisiraan niya, sasabihin niya na wala, sunod-sunuran na lang, mga duwag yung mga kasama ko rito. Hoy, senador ka, yung institusyon mo, yung opisina mo, tinitira mo, saan ka makakita ang taong tamang pag-iisip sa mundong ibabaw na ito? Sisiraan yung kumpanya niya, sisiraan yung opisina niya. Ikaw lang yun, talagang classic ka naman talaga, Trillanes. Sasabihin mo, wala na, itong Senado na ito, wala na, bulok na ito, wala nang kwenta. Kita mo, opisina mo, titirahin mo, mga kasamahan mo, titirahin mo, sabihin mo mga duwag. Ito po yung gusto ni Senador JB, sampahan ng reklamo sa Senate Ethics para masuspindi man lang, para makatigil na suspensyon, para manahimik itong ogang na ito. Hindi lang Senado, pati buong bansa, sisiraan mo, sasabihin mo na, wala namang drug problem, gawa-gawa lang ni Duterte. Hoy, alam ng sambayan ng kahit batang pastit, alam na may problema sa droga. Baka ito'y nakasinghot, kaya hindi mo alam. Alright? Pangalawa, yung sinasabi mo, walang economic agenda ang administrasyon. Meron, engot,
Yung tax reforms ngayon, pinag-uusapan sa Kongreso, pag 25,000 and below ang sweldo mo, wala kang income tax o libre o something, ha? Hindi ka na magbabayad ng buwis. Pag 25,000 pababa ang kinikita mo. O yan yung economic reform na hinahanap mo. Hindi ka kasi nagbabasa ng dyaryo, hinayupa ka. Pangatlo, yung pinakamasakit, sasabihin mong ignorante. Ignorante yung mga bumoto sa kanila 16 na milyon. Tanga. Para mo sinabing tanga, stupido yung mga bumoto. Bulag. Ayan ang tawag na. Narinig ko na rin minsan ito mga kapatid. Tinatawag niya na bulag daw. Ha? Bulag yung mga supporters ni Duterte. At ang mga dilawan, ang tawag ko sa mga supporters ni mga Duterte, ha? Sunod-sunuran at mga tanga. Kita niyo naman, Diyos ko po naman talaga. Porket sumuporta, porket gusto yung ginagawa ng presidente, tanga, bulag, Diyos ko po. Tapos kayo hindi. Kung hindi ba naman kayo mga ogaghoy, kayo mga dilawan, nagkaroon na kayo ng panahon. Meron kayong 6 na taon, pero walang ginawa yung administrasyon nyo. Yung idolo nyo, yung iniidolo nyo si Pinoy, walang nagawa for 6 years. Ang dami pa nga atraso ng buhang na yun, isa pa yun. Trillanes, gusto, pwede ba manahimik ka na? Ganito na lang gawin mo, ha? Total, gusto mo naman magsalita ng salita, yung isang matanda doon, dalawin mo kaya sa retirement home. Ano ba retirement home nitong si Jim Paredes? Dali lang mga kapatid, hanapin ko lang. Wala naman sa Golden Acres itong buang na ito. Saan kaya ito? Tahanan ng mga matatanda, wala rin. Bahay kalinga ng mga senior, wala rin. Ito baka dito, bahay ng mga aso at pusa. Baka doon, pwede mong silipin, ha? Anyway, Senator Trillanes, total, gusto mong may kausap ka, yung matanda naman na Paredes, gusto rin may kausap, paano kaya gano'n lang? Sa ilalim ng puno ng mangga, doon sa likod ng retirement home ni Paredes, mag-usap kayo maghapon, sigurado, ha? Tingnan natin kung sinong maubusan ng salita, o kung sino, magpustahan kayo kung sinong maunang susuko, ha? Paredes at saka Trillanes, bagay na bagay kayo, magkwentuhan kayo dala, yung opinion ninyo, pareho yung level ng thinking ninyo, yung wave na pag-iisip ninyo, pareho mga bokya, pareho yung bulok, pareho yung tanga, ibig sabihin, ikaw Paredes, ha? Tumanda ka ng paurong na tanga. Ikaw naman Trillanes, dapat ka na masibak sa Senado. Kinahihiya ka na. Alam mo ba, sinusuka ka na ng Senado, Trillanes. Pati yung buong bansa, sinusuka ka na rin. Okay? Ikaw naman Paredes, ewan ko, sinusuka ka na ng mga sports fanatics lahat. Kaya dalawa kayo, pwede kayo magsama at pwedeng pag-untugin ko yung mga ulo nyo, mga buwisit kayo, mga hinayupa kayo. Wala na kayong ginawa. Bueno, mga kapatid, alas 9:30 na, ganun kaikli lang ating programa. Naisabi na ho natin mga gusto natin sabihin. Bukas, kita-kita po tayo ulit. Mga kapatid, ha? Maraming salamat. Batiin ko lamang po itong mga suki natin. Jonalyn de la Cruz, Becca Alvarez, Roscales Mildred, Glenn Di Maranan, Tams Rivera, Imelda Santos, Sel Lawama, suki natin, Eugene Laumo, Neil Tahob, Dulcissima Lariba, alright, sino pa? Okay, Manuel Rayo Enriquez, salamat po. Francis Tulfo, Sally Tulfo, Frame and Claire Tulfo, good morning and belated happy 4th of July to you guys there in Los Angeles, of course. Sky Villanueva, oy, nanalo ka ng 300 pesos na load, ha? Dito sa Erwin Tulfo website. Ganun po kadali, ha? Bisitahin niyo po yung ating website, erwintulfomedia.com, ha? At i-share po ito at manalo ng load po na 300 pesos. Namimigay po kami linggo-linggo ng load. Silipin niyo po yan. Happy birthday muli sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday kay Lani Bernasol Yamaguchi, Jim O'Malley Sr. from Osaka, Japan. Happy birthday. And of course, ha? Sa aking mga butihing technical staff, huwag na ko silang pangkitin kasi anyway, maraming salamat na lang sa inyo, ha? Huwag kayong magtago dyan. Magandang umaga po. Kita-kita po tayo bukas. Ako sa Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. Thank you po, Dr. Jean Marquez, Dare Clinic. Thank you.